Jonriel Casimero versus Saul Sanchez. Naglabas na ng official na anunsyo ang Treasure Boxing Promotion ni Masayuki Ito at kinumpirma nito na ang susunod na laban ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ay magaganap ngayong darating na October 13 at makakalaban niya ang Amerikanong si Saul Sanchez. Isang 27 anyos na boksingero at mas bata ito ng 8 taon kaysa dito kay Jonriel Casimero na may edad na ngayong 35 years old. Mayroon itong impresibong kartada na 21 wins with 12 knockouts at may 3 talo lang. May tangkad itong 5'5" na mas matangkad lang ng 1 pulgada sa ating kababayan na si Jonriel Casimero. Pero ang tanong, gaano nga ba kagaling itong boksingerong ito? Delikado nga ba sa kanya ang ating pambato na si Jonriel Casimero? Itong si Saul Sanchez ay may palayaw na dabis dahil na rin sa kanyang may pagka-agresibong estilo. Magaling din ito pagdating sa depensa. Matalinong boksingero itong si Saul Sanchez dahil maliban sa kanyang agresibong opensa ay nagagawa din itong mag-adjust sa isang laban at kaya din itong maging isang technical fighter. Taong 2016 nang una niyang pasukin ang professional boxing. Nakapagtala agad ito ng 12 sunod-sunod na panalo at 7 sa mga yon ay sa pamamagitan ng knockouts. Ngayong kasalukuyang taon lang ay nabigyan na siya ng pagkakataong lumaban sa isang pandaigdigang kampyonato at nakalaban niya dito ang dating WBO Bantamweight World Champion na si Jason Moloney. Yun nga lang, siya ay natalo sa pamamagitan ng isang dikit na majority decision. Maliban dito kay Jonriel Casimero ay 2 Pinoy na boksingero na ang tinatalo nitong si Saul Sanchez. Sa katauhan nila RV Deniega at nitong si Arthur Villanueva na pinakahuling boksingero na nakalaban at tinalo nitong si Saul Sanchez noong nakaraang buwan ng Hulyo. Sa loob ng 8 taong karera nito sa boxing ay lumalaban lamang itong si Saul Sanchez sa Bantamweight Division. Ibig sabihin ay ngayon pa lamang siya aakyat sa timbang ng Super Bantam para kalabanin itong si Cuadro Alas. Ito ay magiging bintahe pa rin sa ating kababayan dahil aakyat mula sa mas mababang timbang ang kanyang makakalaban. At isa pa, kung sa skills at karanasan sa pakikipaglaban lang din ang pag-uusapan, ay lamang na lamang dyan si Jonriel Casimero. Gayunpaman ay hindi pa rin tayo dapat na magkumpiyansa at sana lang ay nasa magandang kondisyon ang pangangatawan ng ating pambato na si Jonriel Casimero sa araw ng laban. Pero bago ang laban na yan, ay atin munang balikan ang isang laban ni Cuadro Alas kontra sa isa ring agresibo at mautak na boksingero na katulad nitong si Saul Sanchez. Sa 3rd round ng laban ay unti-unti nang mas nahihirapang patamaan nitong Mexicano si Casimero at sa halip ay mas maraming counter ng mga suntok ang kanyang nasasalo mula dito sa Pilipino.
At sa pang-anim na round ay tila ba isang lalambot na karne na pinakuluan itong si Franco dahil sa sunod-sunod na mga pag-atake mula dito kay Janriel Casimero. At di kalaunan ay tuluyan nang bumigay ang tuhod niya at bumagsak na sa ibabaw ng lona. Sa mga kasunod na round ay bahagyang nakabawi ang Mexicano at nakapagpatama ito ng ilang malinis na suntok dito kay Cuadro Alas. Gayunpaman ay wala naman itong epekto sa matigas na panga nitong si Janriel Casimero. At pagdating ng panghuling round, ay dito na tuluyang tinapos ni Janriel Casimero ang kanyang kalaban. Sa laban na to ay pinakita ni Cuadro Alas na kaya niyang makipagsabayan sa isang knockout artist na kalaban. At kaya rin itong saluhin ang anumang ibinabato na malalakas na kamao ng kanyang kalabang boksingero. At sa kabilang banda ay hindi naman kinaya ng kalaban niya ang kanyang mabibigat na mga kamao. Kaya naman kung sakaling matuloy man ang laban nilang dalawa ni Naoya Inoue ay paniguradong pahihirapan nito ang halimaw na Hapon. At ang tanong na nga lang sino ang unang makakapagpatama ng solidong kamao sa kanilang dalawa? Kakayanin kaya ni Naoya ang malahalimaw din na lakas nitong si Cuadro Alas? So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat.